Karapatang pantao sa Timog Silang Asya ang isa sa inaasahang matatalakay sa mga mahahalagang pagpupulong sa pagitan ng ASEAN kasama ang dialogue partners nito. Kaugnay ito ng pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Live. Trixie, nakatakdang isagawa ang mga pagpupulong ngayong araw, isang araw bago ang pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting bukas. Unang magiging aktibidad ngayong araw ay ang ASEAN Foreign Ministers Interface Meeting kasama ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Representatives kung saan pag-uusapan ang kasalukuyang developments pagdating sa karapatang pantao sa Timog Silangang Asya. Susundan ito ng pulong ng Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone Commission na dadaluhan ng ASEAN Foreign Ministers. Dito ay pag-uusapan ang pag-usad ng Plan of Action sa pagpapatupad ng Shan-WAPS Treaty 2023 to 2027. Inaasahan rin na ipagpapatuloy ang pagtalakay sa accession o pagpasok ng mga nuclear weapon states sa nasabing kasunduan. Ayon kay ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial, mahalaga ang linggong ito para mapalalim pa ang kooperasyon sa pagitan ng ASEAN kasama ang dialogue partners nito kasabay ng mga nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. This is a very good opportunity, a venue for the dialogue partners in ASEAN to engage and discuss whatever is impacting not only regionally ASEAN but also globally. And so, given this venue, the dialogue partners in ASEAN will be able to discuss a way forward or how to deal with the situation on the ground and also how ASEAN will move forward with regard to what's happening right now. So that is the importance of this AMM PMC and also the TAC. Ilan sa mga inaasahan ngayong linggo ay ang pagpapatibay ng isang joint communique na nagpapakita ng mga priorities ng ASEAN at guidelines para sa engagement nito sa kanilang mga external partners. Trixie, bukas ng umaga ay nakatakdang isagawa ang opening ceremony ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Pagsapit naman ng Miyerkules ay isasagawa ang serye ng mga post-ministerial conferences kasama ang mga dialogue partners nito mula sa US, Japan, Canada, Russia, China, South Korea, Australia, New Zealand, United Kingdom at European Union. Mayroon ding mga trilateral meetings na isasagawa ang ASEAN kasama ang iba pang mga bansa sa Europa, gayon din ang ASEAN Plus 3 kung saan kasama dito ang Japan, China at South Korea. Pagsapit naman ng Huwebes ay magsasagawa ng press briefing si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro dito sa International Media Center sa Parañaque City at pagsapit naman ng Biyernes ay dito na isasagawa ang signing ceremony ng mga bansa na sasali dito sa Treaty of Amity Cooperation kasabay yan ng 50th anniversary ng nasabing kasunduan. Inaasahan na dadalo sa gala dinner si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan muna ang update mula rito sa International Media Center sa Parañaque City. Balik si Trixie. Alright, maraming salamat, Gab Villegas.